parang tunog ng langit na bumubuka at nananawagan ng kadakilaan. Ang batingaw ay hindi lang tunog na nagmamarka ng bahagi ng araw o pantawag sa mga tao. Ito rin ay isang instrumento ng kalangitan. Bawat melodiyang umaalingaw-ngaw ay umaabot hanggang sa pinakadulong bahagi ng bayan. Maging ang itsura ng kampana ay tunay na makasining kung ibabatay sa pamantayan na ang kurbada daw ang pinakamaganda sa lahat ng linya. Pero sa isang bayan na magiging tagpo ng ating kwento ngayong Lunes ng Misteryo, mga kapatid, ang naatasang magpatunog ng kampana ay may itsura na kabaligtaran ng diwa ng kaaya-aya. Siya si Delfin, gaya ng iba pang mga kampanero mula dito hanggang sa Fransya, ay isang kuba at ang kanyang pagmumuka ay tunay namang kalunos-lunos at kinatatakutan lalo na ng mga bata sa kanilang bayan. Ang pinakamalungkot pa sa lahat, si Delfin na kampanerong kuba ay hinusgahan na agad dahil sa kanyang itsura. At dahil dito ay sadyang ididiin sa kanya ang isang krimen na iba naman ang may gawa. At dyan, mga kapatid, magsisimula ang kababalaghan. Kaya eto na po at ating pakinggan dito po sa Sana Lord. Atin na pong simulan ang sinulat ni Didit Tanhuacio Marasigan na kwento. Ito po ang KKK. Kakilakilabot na Kubang Kampanero. Tumunog na ang kampana sa simbahan. Pinatunog na ni Kuya Delfin. Ibig sabihin, dapat nasa loob na ng bahay ang mga tao. Pero inabot na ako ng dilim dito sa gubat. Kailangan bilisan ko pang paglalakad. Tiyak nag-aalala na si nanay. Tatay, wala pa rin si Mia. Natatakot na ako. Baka kung napaano na ang bunso ko. Anong oras pa siya dapat bumalik dito? Ay, kanina pa nga dapat. Kanina ang alas 6 ng gabi. At lumatag na ang dilim. Tatay, baka nilapan na ng aswang ang anak ko. Ay, tumigil ka nga, Rosing. Hindi totoo ang aswang. Pero nasa na siya? Bakit hanggang ngayon? Wala pa. Hindi pa bumabalik si Mia mula sa pamimitas ng prutas sa gubat. Lalabas ako. Hahanapin ko siya. Isara mo ang buong bahay. Sasama ako, tatay. Baka magkasalisi kami ni Mia. Kung sasama ka pa, wala siyang aabutan dito sa bahay. Pero tatay... Sindihan mo ang isang sulo at ako mismo ang hahanap kay Mia. Tama na po. Maawa po kayo. Huwag kang maingay. Sandali na lang ako. Batang-bata. Sariwang-sariwa. Tama na po. May naririnig akong palapit dito. Pakawalan niyo na po ako. Para niyo na po awa. Hindi. Papatayin na kita. Siguradong magsusumbong ka kapag pinakawalang pakita. Hindi po. Hindi po ako magsusumbong. Maawa po kayo. Hindi. Kahit madilim dito sa buwan, siguradong nabubuksesan mo ko. Hindi ko po kayo nakikilala. Hindi po ako magsusumbong. Para niyo na po awa. Pakawalan niyo na po ako. Pakawalan niyo na po ako. Kuya Delfin, maawa po kayo. Tulungan niyo po ako. Sino bang? Kuya Delfin! Mia? Ikaw ba yan? Sandali, itatapat ko sa itong hawak kong gasera. Ikaw nga! Ano nangyari sa'yo? Ha? Pinagsamantalaan po ako. Nino?
Sino demonyo gumawa nito sa'yo? Hindi ko po alam. Madilim po. Naglalakad po ako pauwi sa amin nung bigla niya akong hilahin at... Ano? Anong ginawa sa'yo? Mia! Ikaw ba yan, Mia? Lolo! Bakit ganyan na itsura mo, Apo? Sira-sira ang mga damit mo at... Hayop ka! Anong ginawa mo kay Mia? Sinasabi ko na nga bang walang gagawing mabuti ang kubang katulad mo! Huwag po, Lolo! Ako po ang tumakbo rito para humingi ng tulong kay Kuya Delphine. Huwag mo siyang pagtakpan! Halika rito! Lumabas ka riyan! Lumabas ka sa kampanaryo! Wala akong kasalanan! Lolo! Wala po siyang kasalanan! Hayop ka! Anong ginawa mo kay Mia? Tama na po, Lolo! Tama na po! Wala po talagang kasalanan si Mang Delphine. Huwag kang matakot, anak. Narito ka na sa bahay. Pwede mo nang sabihin sa amin ang totoo. Pero hindi talaga si Kuya Delphine ang... Kung hindi si Delphine ang nagsamantala sa'yo, sino? Hindi ko po alam. Madilim po, nanay. Hinila niya ako habang naglalakad ako sa gubat. Pinaringan niya ang mga mata ko at nang matapos siya, saka niya inalis ang piring at minatakbo niya ako. Sa lumang kampanaryo ako agad tumakbo. Humingi ako ng tulong kay Kuya Delphine. Doon ako inabutan ni Lolo. Yun ang totoo. Bakit patuloy mo pinagtatakpan ng kubang si Delphine? Matagal na siyang kinatatakutan ng mga bata rito sa ating lugar. Marami nang usap-usapan tungkol sa paninilip niya sa mga kubo. Doon sa mga batang naliligo. Pero kaibigan ko po si Kuya Delphine. Mabait po siya, Lolo. Hindi siyang nagsamantala sa akin. Dapat nang matapos ang paghahasik niya ng takot sa ating baryo. Tatay, ano pong gagawin niyo? Wala na siyang ibang magiging biktima pa. Lolo, saan po kayo pupunta? Tatay, anong gagawin niyo? Bakit dala niyo ang itak na yan? Tatay! Tatay! Gusto mong tulungan ko si Mia? Oo, Perla. Dalhin mo siya sa kabayanan. May nagsamantala kay Mia eh. Kailangan siyang magamot. Pero sino daw ang gumawa nun sa kanya? Hindi niya kilala. At bago pa kami matapos mag-usap ni Mia, bago ko pa siya nasaklolohan, dumating ang lolo niya. At sinaktan ako, binugbog ako. Kaya pala ang dami mong pasasamukha. Oo. Teka, tatapusin ko lang ang paglalagay ng dinikdik na dahon sa mga pasa. Tama na, Perla. Salamat. Anong tama na? Tama na. Hindi ba kaya ka pumunta rito para magpaggamot? Baka kasi dumating ang lola mo, mapagalitan ka pa. Tama na. Okay Sandali. na. Kung talagang gusto mo nang umalis, sige, dalhin mo na itong mga dahon na to. Ilapat mo sa iba mong sugat at galos. Ay, sige. Salamat, Perla. Ha? Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin na tinatrato mo ako na mabuti sa kabila ng anyo kong ito na kuba. Delphine, hindi mo naman ginustong maging kuba. At kahit buong buhay mo, sa lumang kampanaryo ka nakatira, hindi ako naniniwala sa usap-usapang nananakit ka at nambabastos ng mga kabataan dito sa gubat. Talagang hindi ko yung ginagawa. Pero hindi ko na mababagong paniniwala ng mga tao rito eh. Delphine. Hindi, sige na, Perla. Pabalik na ako sa kampanaryo. Baka abutan ako rito ng lola mo, mapagalitan ka pa. Sige na, salamat. Bakit may sinilang akong ganito kapangit? Kuba pa. Ni hindi ko makipagtapat kay Perla ang nararamdaman ko. Pati ang mga taga rito, kung hindi natatakot sa akin, nagagalit. Hinahatulan nila ako sa itsura ko at hindi sa totoong laman ng puso ko. Delphine! Mag-Simplicio! Nanginisik ang mga mata niya.
Tatapusin na kita para wala ka nang mabiktima pang iba! May hawak siya ito. Hindi! Huwag po, Mang Simplicio! Huwag po! Demonyo ka! Ito ang dapat sa'yo! Mamamatay ka! Mamamatay ka, demonyo! Wag! Tama na po! Tama na po! Tama na po! Ania! Anak! Anak! Anak, gising! Nanay! Nananaginip ka. Nanay! Nakita ko na naman siya! Sino? Ang taong nagsamantala sa akin. Hindi ko naaninag ang mukha niya. Piniringan niya ako. Pero ang boses niya, patuloy ko pong naririnig. Tama na, huwag ka nang matakot. Panaginip lang yun. Hindi ka niya magagawa ng masama, anak. Narito ka na. At hindi na ako papayag na pumunta ka kahit saan ang hindi ako kasama. Nanay, huwag ka nang matakot, Mia. Hahanap tayo ng katarungan sa paraang nalalaman ng lolo mo. Si lolo po, hindi pa siya bumabalik. Babalik siya. Alam kong uuwi siya. Nanay, baka kung ano na ang ginawa niya kay Kuya Delfin. Hindi ba si Delfin naman talaga ang... Hindi po. Bakit ayaw niyo pong maniwala sa akin? Mabait po si Kuya Delfin. Hindi siyang sumalbahay sa akin. Kailangan sabihin niyo po yun kay Lolo dahil yun po ang totoo. Kailangang mailibing ko rin ngayong gabi ang bangkay ni Delfin. Mang Simplicio, bakit nandito kayo sa gubat? Madilim na at malalim na ang gabi. Mayroon ako kailangang gawin. At ikaw, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa kabayanan ka at tumutulong sa kapatid mo sa tindahan niya? Kailangan kong gumawa ng uling. Bakit ka pumunta rito sa lumang kampanaryo? Hindi ba ako ang dapat magtaka kung bakit nandito ka? Malapit lang dito ang gawaan ko ng uling. Naghahanap pa ako ng kahoy kaya ako napagawi rito. Wala akong dapat ipaliwanag sa iyo. Ang mabuti pa ay iwan mo ko upang matapos ko ang hinuhukay ko. Teka, si Delfin. Ang kubang si Delfin. Kailangan ko siyang makausap. Nakita mo ba siya? Hindi. Ano ang tila tambak ng damit sa likuran mo? Sandali. Itatapat ko ang dala kong sulo upang... Tao ang inaakala kong tambak ng damit. Mas Simplicio. Iyan ba si... Si Delfin. Pinatay ko siya. Mang Simplicio, bakit mo ginawa yun? Pinagsamantalahan niya ang aking apo, si Mia. Ha? Yun bang isinumbong sa'yo ni Mia? Hindi. Pero alam kong si Delfin ang nagsamantala sa aking apo. Alam kong demonyo ang kubang ito. Tama. Sigurado si Delfin nga ang gumawa ng kademonyohang yun. At ang hinuhukay mong ito ay... Ang paglilibingan ko kay Delfin para wala nang makaalam ng ginawa ko sa kanya. Para siguradong mamumura na siya rito sa mundo. Kung ganon, tutulungan na kita. Gusto ko ring masiguro na tuluyang mawawala na si Delfin. Sige, mabuti pa nga magtulungan tayo. Gusto ko siyang ibaon sa lupa para masiguro kung hindi na siya mabubuhay pa. Walang makapagdadala sa kanya sa ospital o walang manggagamot pa sa kanya. Tama yun. Yun ang tama.
Dapat talagang ibaw na sa lupa ang kasing pangit na kubang si Delphine. Gabi na. Bakit gusto mo pang lumabas ng bahay? Para kasing may narinig akong lalaki, humihingi ng awa. Ay nako, guni-guni mo lang yon. Wala namang nakatirang malapit dito sa atin. Meron po, Lola. At sino naman ang tinutukoy mo, Perla? Si Delphine ho, yung nakatira sa lumang kampanaryo. Hindi tao si Delphine. Ilang beses ko bang ipaliliwanag sa'yo yan, ha? Pero Lola, paano kung si Delphine ngang... Sino naman ang magkakamaling lumapit sa pangit na yon? Pangit na nga ay kuba pa. Pero, paano po kung talagang may nagtangkang gumawa ng masama sa kanya? Kanina po kasi ay... Pag sinabi kong pumunta dito si Delphine at nagpagamot ng sugat niya, naku, tsak na mapapagalitan ako ni Lola. Ano ba yung sasabihin mo, Perla? Ano yung nangyari kanina? Wala po. Ang ibig ko pong sabihin, kanina may narinig din akong nagsisigawan. Parang dun din sa lumang kampanaryo at... Kanina pa pala yun. Wala na yun ngayon. Ay, sige na, matulog na tayo. Tama ang tatay mo. Hindi na nga tayo dapat lumabas ng kubo. Lalo pa nga kung si Delphine lang ang humihingi ng tulong. Bakit ang tagal mong magbukas ng pinto? Naidlip lang ako sa paghihintay sa'yo. Saan po ba kayo pumunta? Tinapos ko na ang problema. Tay, ang damit nyo, puro dugo. Pinatay ko si Delphine. Tay, ba't nyo ginawa yun? Inaasahan kong isusuplong nyo siya sa pulis. Bakit ba? Dito sa gubat, tayong mga tao ang batas. Kapag may nilapastangan, dapat mabilis ang katarungan. Pero tatay... Apo ko ang pinagsamantalahan, Rosing. Sarili mong anak. Tama lang ang ginawa ko. Ngayon ay naipaghiganti ko na si Mia. Nabigyan ko na ng katarungan ng... Lola! Narinig ko po ang mga sinabi nyo. Hindi nyo po yan dapat ginawa. Mia! Hindi si Kuya Delphine na nagsamantala sa akin. Anong ibig mo sabihin? Ibang lalaki. Makikilala ko ang boses niya kung maririnig ko siyang muli. Pero sigurado po ako, Lolo. Hindi si Kuya Delphine ang sumalbahay sa akin. Kung hindi siya ang nagsamantala sa'yo, bakit nakita kitang nasa harap ng lumang kampanaryo at hawak ka sa balikat ng pangit na kubang yon? Sinabi ko na po sa inyo. Ako po ang pumunta ron para humingi ng tulong sa kanya. Nag-uusap po kami nang dumating kayo. Hindi niyo pinakinggan ang paliwanag ko. Hindi niyo po siya dapat pinatay. Hangal na matanda. Si Delphine daw. Inakala niyo palang si Delphine ang nagsamantala sa apo niya. Ang kawawang Delphine. Ang kubang si Delphine. At ang inilibing naming si Delphine. Si Delphine. Wala siyang kwenta. Sa kabila ng nakakatakot niyang anyo, sa kabila ng katotohanang siya ay kuba, na hindi niya kayang pumatay ng langaw. Ganyan siya kaduwag. Ganyan kahina ang loob ng... Ngayon lang nagkagano ng mga aso sa gubat. Marami sila. Ano ang nangyayari? Bakit parang gumagalaw ang lupa? Lumilindol yata. Baka kainin ako ng lupa kapag ito ay bumuka. Ano yun? Anong ingay na yun? Saan galing ang malakas na ingay na yun? Patuloy na gumagalaw ang lupa. Ano bang nangyayari? Ang tinig na yun. Anong lumalapit? Saan yun galing? Hindi! Kamay! Dalawang kamay na. Lumitaw mula sa bubukang lupa. Sa tapat mismo ng pinaglibingan namin kay Delphine. Kailangan umalis ako rito. Saan ka pupunta? Hindi! Saan ka pupunta? Patay ka na, Delphine.
Hanggang kanina lang, inilibing ka na namin. Tinabunan ka na namin ng lupa. Patay ka na! Hindi ka maaaring mabuhay! Hindi! Mabuti at tumigil na ang lindol. Nanay, anong nangyayari? Habang umuuga ang lupa, may narinig tayong malakas na pagsigaw. Tao po ba yon? Ay, hindi ko alam, anak. Ngayon lang ako nakarinig ng ganong ingay. Hindi ingay ng mga asong gubat at hindi rin ingay ng iba pang hayop. Parang ang tao. Saan po yan galing? Hindi ko rin alam, Mia. Ang mabuti pa ay dito ka muna. Teka, saan po kayo pupunta? Sisiguruhin kong nakatarangka ang lahat ng bintana at pinto. Sasamahan ko po kayo. Ayoko pong maiwan dito sa higaan na nag-iisa. Tayo na. Kailangan matiyak nating sarado ang lahat. Ay, nakakatakot. Baka may gumagalang aswang. Ikaw! Kami mamatay! Hindi! Iwan mo ako, Delvin! Huwag kang lalapit! Pinatay ako dahil sa isang kasalanan hindi ko ginawa. Kaya papatayin ko kayo lahat. Hindi! Papatayin ko kayo! Kailangan makalayo na ako! Halika ito! Bitiwan mo ako, Delvin! Hindi ako! Si Mang Simplicio! Siya ang pumatay sa'yo! Dapat ka mamatay! Mamatay ka! Mamamatay ka! Perla, may pinagkakaguluhan ng mga asong gubat. Umiwas tayo ng daan, Lola. Baka kapag naamoy tayo ng mga aso, tayo ang balingan at... Ay, sandali. Binti ng tao ang nakikita ko. Lola! Tao ang pinagkakaguluhan ng mga asong gubat! Tao ang nilalapan nila! Ay, nakita nila tayo. Narinig nila ang pag-uusap natin. Ano kung gagawin natin? Huwag kang gagalaw. Pero sa atin sila nakatingin, Lola! Huwag kang gagalaw. Huwag mong aalisan ang tingin sa kanila. Pag tumakbo tayo, lalong mapanganib para sa atin. Basta huwag kang gagalaw, Apo. Ay, saan po tayo pupunta, Inay? Dadalhin kita sa kabayanan. Patitingnan kita sa doktor. Ire-report natin sa pulis ang nangyari sa'yo. Inay, Mia, bakit ka tumigil sa paglalakad? Magiging laman po ko ng usap-usapan. Ayaw kong pag-usapan ng mga taong nangyari sa akin. Pero Mia, kailangan matingnan ka ng doktor at kailangan ma-report natin sa mga pulis ang nangyari upang sila mismo ang humanap sa demonyong nagsamantala sa'yo. Nay, natatakot po ako. Ba't yung ginawa ni Lolo? Hindi natin isusuplong ang lolo mo. Magre-report tayo, pero hindi natin sasabihin ang ginawa niya. Naintindihan mo? Inay, tayo na. Magpatuloy na tayo sa paglalakad. Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Mga aso! Mga asong gubat! Nay, parang boses ni Perla yun ah. Mga asong gubat? Nasa panganib siya. Lalapain siya ng asong gubat kapag nagkamali siya ng galaw. Tulungan mo ako, Mia. Mula dito sa pinagkukublihan natin. Pagtulungan natin batuhin ang mga asong gubat. Opo, Inay. Tulong! Perla! Huwag kayong gagalaw. Babatuhin namin ang mga aso. Sino kayo? Kami po ni Nanay. Si Mia po ito. Ngayon na, Mia. Tumakbo ang mga asong gubat. Palayo na sila at... Nay! Ayun ang pinagkakaguluhan nila! Patay na tao! Salamat. Salamat na yun si Mia. Akala ko ay katapusan na namin. Hindi kami makagalaw. Dahil alam namin lalapain kami ng mga asong gubat kung gumalaw kami at nagtangkang umalis.
Naglakas loob lang akong batuhin sila. Pero ang taong nilapa nila, sino yan? Wala na siyang mukha. Halos lumuwa na ang lamang loob niya. Inay! Huwag mong tingnan, Mia. Ngayon lang ito nangyari sa ating lugar. Ngayon lang pumatay ng ganito ang mga asong gubat. Pero, Rosing, paano kung hindi ang mga asong gubat ang pumatay sa taong yan? Bakit mo po nasabi yan? Dito na ako tumanda. Mga ngaso ang yumao kong asawa at nangangahoy sa kagubatang ito. Umaatake sila, oo. Pero hindi para kainin ng isang tao, kundi upang takutin. Aangil sila, pero hindi aatake ng ganyan, tulad ng ginawa nilang yan sa taong yan. Maaaring dayuhan ng mga taong yan dito. Hindi niya alam kung paano iwasan o labanan ng mga asong gubat. Kung dayuhan siya, saan siya galing? At bakit ganyan ang galit sa kanya ng mga asong gubat? Inuulit ko, maaaring hindi mismo ang mga asong gubat ang pumatay sa taong yan. Maaaring patay na siya ng abutan ng mga aso, kaya't kinain nila ang taong yan. Ay, nakakapangilabot. Huwag mong tingnan, Mia. Umalis na tayo rito. Lola, Perla, umalis na tayo rito. Nakausap ko ang namumuno sa barangay. Sila na ang magpapalibing sa hindi nakilalang bangkay. Pero, anong nangyari sa mga asong gubat? Hindi sila dating pumapatay. Oo, umaangil sila. Minsan nangangagat din, pero dahil natatakot sila sa tao. Dahil ayaw nilang pahuli sa mga tao, mailap sila. Iyan din ang sinabi ng taga-barangay. Sila man ay nagtataka kung bakit nilapa ng mga asong gubat ang taong yon. Wala na siyang mukha. Wala na ring laman loob? Oo, apo. Ganun na nga. Baka nga po tamang sinabi niyo, may pumatay sa taong yun at iniwan siya sa gubat para lapain ng mga hayop. Nagkataong asong gubat ang unang nakaamoy sa bangkay niya. Pero sino? Sino ang taong yun? Wala si Rodel dito sa gawaan niya ng uling. Ito ang mga kahoy na gagawin niyang uling. Hindi niya pa nasisibak ang mga ito. Tatay, bakit tayo nagpunta rito? Bakit mo hinahanap si Rodel? Rosing, siya ang tumulong sa aking ilibing ang bangkay ni Delphine. May nakaalam ng ginawa mo. Tay, alam mo bang sinasabi mo? Pero galit din siya kay Delphine. Katunayan, natuwa siya nang malaman niyang pinatay ko ang pangit na kubang yon. Hindi mo to dapat ginawa. Kahit sisihin mo ako na sisihin, hindi ko na maibabalik sa dati ang lahat. Paano kung magsuplong sa pulis ang Rodel na yon, ha, Tay? Ayokong makulong ka. Kaya nga hinahanap ko siya ngayon. Gusto ko masigurong hindi siya magsasalita at hindi magkukwento kahit kanino. Pero wala na siya rito. Maaaring nasa kabayanan siya. Balikan mo si Mia. Hindi siya dapat iniwang mag-isa lang sa bahay. Itay, Pupunta ako sa kabayanan. Hahanapin ko si Rodel. ituro mo muna sa akin kung saan yung nilibing si Delphine. Bakit pa, Rosing? Basta ituro mo sa akin, Tay. Gusto kong masiguro na inilibing mo nga siya. Nagdududa kang ang nilapa ng mga asong gubat ay bangkay ng kubang si Delphine? Lola, hapon na. Bakit wala pa si tatay? Maaaring naglakad lang siya pabalik dito sa gubat. Maghintay na lang tayo, Perla. Magluto ka na. Pero hindi siya dapat magpagabi sa daan. Lalo pa may namatay na tao sa gubat. Sanay na sa gubat ang tatay mo. Alam niyang labanan ang anumang panganib. Lola, Magsaing ka na, Perla. Tamang-tama, palubog na ang araw. Magluluto pa tayo ng ulam. Lola, pwede po ba akong sumaglit sa kampanaryo? Ano naman ang gagawin mo ron? Kasi po, nung isang gabi, may bumugbog kay Delphine.
Gusto ko lang sanang kamustahin kung... Ano ka mo? Nakikipagkaibigan ka pa rin sa pangit na kubang si Delphine. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi ka dapat nagpupunta ron. Siya po ang pumunta rito. Ipinagamot niya ang mga sugat niya. Kasi binugbog siya ni Mang Simplicio dahil sa... Ay, kahit ano pa ang dahilan, hindi mo siya dapat pinatuloy rito. Pero kawawa naman po yung tao. Dapat kang matakot sa kanya. Dahil walang nakakaalam dito sa lugar natin kung saan siya nagbula. Lola... Inuulit ko, Perla. Huwag kang makipagkaibigan o makipag-usap kay Delphine. Kung binugbog siya ni Mang Simplicio, tiyak na may malalim na dahilan ng matanda. Si Mia, may nagsamantala sa kanya. At si Delphine ang salarin. Siya ang pinagbibintangan ni Mang Simplicio. O, nakita mo na. Nakita mo na. Nagpatuloy ka ng masamang tao rito. Ay, mabuti hindi ka niya ginawa ng masama. Walang kasalanan si Delphine. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Perla, makinig ka naman, Apo. Ayokong may mangyaring masama sa'yo. Kaya pakiusap naman, sundin mo naman ang mga sinasabi namin sa'yo. Huwag kang lalapit sa lumang kampanaryo. At kapag pumunta pa ulit dito si Delphine, huwag na huwag mo na siyang patutuloyin ni kausapin. Tay, walang laman ang pinaglibingan ninyo kay Delphine. Nagalaw ang lupa. Parang may humukay. Hindi. Ito kaya ang dahilan ng paglindol ng isang gabi. Itay, ano bang sinasabi mo? Nang gabing nilibing namin si Delphine. Yun din ang gabing lumindol at yumanig ang lupa. Sinasabi mo bang nabuhay si Delphine? Hindi ko alam, anak. Malalaman natin ang katotohanan kung huhukayin ko ang ilalim. Baka mga asong gubat ang humukay ng ibabaw at... Pero Itay, malapit ang lumubog ang araw at nag-iisa sa bahay si Mia. Umuwi ka na. Kailangan matiyak kong nakalibing pa rito si Delphine. Pero mapanganib. Rosing, umuwi ka na sabi. Alam ko ang ginagawa ko. Itay! Umuwi ka na. Mas kailangang matiyak nating ligtas si Mia. Hindi ko titigil hanggat hindi ko napapatay lahat. Ang lahat ng tao rito, gaganti ako sa lahat ng mga ginawa niyo sa akin. Mula pagkabata ko, gaganti ako! Ano yun? May sumigaw. Nakakapangilabot. Pero kung aalis ako rito, hindi ko masisiguro kung narito pa ang bangkay ni Delphine. Kailangan ituloy ko ang paghuhukay. Sandali na lang at makikita ko na kung narito pa nga ang bangkay niya. Bakit mo ako pinatay? Sino ang nagsalita? Bakit mo ako pinatay? Bakit? Umuhay ka! Hindi. Hindi ito totoo. Pinatay mo ako! Nagkamali ako. Huwag kang lalapit. Nagmakaawa ako sa'yo. Galit ako noon. Gusto ko bigyan ng katarungan na sinapit ng apo ko. Di mo mo pinakinggan! Bitiwan mo ako! Delphine! Patay ka na! Inilibing ka na namin ni Rodel. Paano ka muling nabuhay? Bumalik ako para magiganti. Hindi! Hindi ito totoo! Kailangan mamatay ko rin ko rin. Hindi! Bitiwan mo ako! Patay ka na! Hindi ka na dapat bumalik! Bitiwan mo ako! Makakawa ako sa'yo. Hindi mo ko pinakinggan. Bawa ka! Bawa ka, Delphine! Kawawa ito dapat sa'yo. Hindi kita bibitawan. Ito dapat sa'yo. Mawalan din ang hininga. Tulad ang ginawa mo sa'yo. Katapusan mo na! Bitiwan mo ako!
matatahimik hanggat hindi ko napapatay ang lahat. Hindi na tumitibok ang aking puso. Pero bumalik ako. May gumising sa akin para ako makapaghiganti. Inay, ang mga aso, umaalulong na naman. At wala pa rin ang lolo mo. Ano na kaya nangyari sa kanya? Inay, natatakot po ako. Hindi tayo pwedeng lumabas ng bahay. Kabilin-bililan ng lolo mo. Hintayin natin siya. Bakit po siya nagpaiwan sa lumang kampanaryo? Doon niya inilibing ang... Ang alin po, Inay? Mia. Doon niya nilibing ang aking kaibigan. Mia, sigurado ka bang hindi nga si Delphine ang umabuso sa'yo? Sigurado ako, Inay. Hindi si Delphine. Alam ko ang tinig ng lalaki nagsamantala sa akin. At ang lalaking yon ay hindi kuba. Walang umbok ang likod niya. Alam ko, dahil sa pagbibiglas ko, nahawakan ko siya sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Mia, tama na. Ayokong pag-usapan pa natin yon. Inay, sinisiguro kong hindi na ulit mangyayari yun sa'yo, anak. Hindi na kita papayagang lumabas o pumunta kahit saan na hindi ako kasama. Ang ikinatatakot ko ngayon ay ang lolo mo. Delikado ang panahon. May namatay na sa gubat sa hindi may paliwanag na sitwasyon. Hindi na siya dapat nagpaiwan doon. Hindi na dapat. Ano bang nangyayari sa paligid? Kanina, may sumigaw na lalaki. Ngayon, mayroon na namang sumisigaw. Lola, dumating na ba si tatay? Nakakatakot ang mga sigaw. Tulungan niyo ako! Tulong! Lola! May humihingi ng tulong! May nangyayari malapit sa lumang kampanaryo. Anong gagawin natin? Wala ko ititirang buhay. Ikaw matanda ka. Isa ka rin sa umapis sa akin ng bata ko. Ano? Ha? Dapat mamatay! Ano wag? Ha? Ito, para sa lahat ng kapihan at pagtatawa ng mga tao sa akin! Ha? Kailangan ko ang iyong hininga para makipaghiganti pa ako! Namatay ka! Lola, anong nangyayari? Sinong kinatatakutan ng mga sumisigaw na yon? Anong nangyayari? May kumakatok sa gitna ng gabi. Sinong pwedeng pumunta rito? Si tatay! Baka si tatay na to! Hindi ko dapat buksan ang pinto. Tay! Ikaw ba yan? Tay! Tatay, ikaw ba yan? Sumagot ka muna. Kailangan masiguro kung si tatay yun. Ako nga! Ako! Ang tinig. Iba. Hindi ikaw ang tatay ko! Sino ka? Sino ka? Nay, tumigil na po ang ingay. Wala nang umaalulong na mga aso. Pero sana po, umuwi na si Lolo. Ay, sana nga, Mia. Dahil mahirap matulog na hindi natin nasisiguro kung ano ang nangyari sa kanya. Bakit hindi ka sumasagot? Sino ka bang talaga? Pinapwersa niya buksan ang pinto. Hindi. Ako to! Hindi kita kilala! Ako to! Umalis ka na! Perla!
narinig mo? Perla! Delphine? Ikaw ba yan? Papasukin mo ako! Sandali! Pero si Lola... Nasaan na ba kasi si Lola? Binawalan niya ako makipag-usap kay Delphine. Kung pagbubuksan ko siya ng pinto, magagalit si Lola. Pero nasaan na ba si Lola? Perla! Delphine! Umalis ka na! Hindi kita dapat kinakausap! Magagalit si Lola! Ano yun? Pakiusap, Delphine! Umalis ka na! Hindi! Huwag mo sarayin ang pinto! Parawa mo na, Delphine! Umalis ka na! Umalis ka na! Si Lolo na po siguro yan, Inay. Itay! Itay, bakit ngayong kalangat? Si Kuya Delphine! Papatayin kita! Hindi, patay ka na! Pinatay ka na ni Tatay! Huwag mo saktan ang nanay ko! Maawa ka, Kuya! Maawa! Lahat kayo dapat mamatay! Maawa ka! Huwag mo siyang sakarin! Inay! Takbo, Mia! Tumakbo ka na, anak! Hindi kita pwedeng iwan! Kuya Delphine, bitawan mo si Inay! Di pwede! Dapat siya mamatay! Lahat mamamatay! Saan mo siya dadalhin? Bitawan mo siya! Dapat mamatay! Patay na siya, Mang Delphine! Parang awa mo na, bitawan mo na siya! Ikaw! Nalilisik ang mga mata niya. Umarap siya sa akin at papatayin niya rin ako. Ikaw ang... Kaibigan mo ako, Kuya Delphine! Sa'yo ako tumakbo ng gabing may nagsamantala sa akin. Wala akong kaibigan! Ako at si Ate Perla. Kaibigan mo kami. Si Perla? Si Ate Perla. Mabait kami sa'yo. Wala akong kaibigan! Walang bait-bait sa akin! Wala! Meron! Wala! Ako! Si Ate Perla! Nakikiusap ako sa'yo. Bitawan mo na si Inay. Wala na siyang buhay. Inay! Ngayon! Ikaw rito! Isusama kita sa libingan! Ayoko! Anong nangyayari sa paligid? At si Delphine, bakit ganun ang boses niya? Para siyang isang halimaw. Pero hindi ko nakita ang itsura niya. Perla, ano bang nangyari? Narinig ko ang malakas na katok. Bakit ka umiiyak? Si Delphine po. Siya ang kumakatok. Pero iba ang boses niya. Nakakatakot. Mabuti hindi mo pinagbuksan ang pinto. Eto, Apo. Kaya ako nagtagal sa kwarto. Hinanap ko to. Lumang aklat? Hindi yan aklat. Kwaderno. Hindi totoong hindi namin alam kung saan nagmula si Delphine. Nakasulat dyan ang pinagmulan niya. Matagal kong itinago yan. Matagal akong nanahimik dahil wala namang sinasaktan si Delphine. Naroon lang siya palagi sa lumang kampanaryo. Pero ang mga karasang nangyayari, nagbalik sa isip ko ang tunay niyang pinagmulan. Lola, nakasulat dito na si Delphine. Siya ay anak sa pagkakasala ng isang magandang mangkukulam. Pero nang isilang niya ito noon, nakita niyang ito ay kuba at sa tindi ng galit niya sa nagdulot ng sumpa sa anak niya, nangako siyang
Si Delphine ay palagi niyang poprotektahan. Mapatay man siya ng mga taong nagsumpa at galit sa kanya. Si Delphine, kailanman hindi nila mapapatay. Oo, yung saksi na sumulat niyan, umalis na rito sa ating baryo dahil sa takot kay Delphine. Sa akin niya iniwan ang kwadernong yan. Pero kung wala siyang kamatayan, anong ibig sabihin nun? Kung may nagtangkang pumatay sa kanya, maaari siyang gumante at hindi na natin mapipigil ang maaari pang mangyari. Hindi pwede, Lola. Mabait si Delphine. Mabuti ang puso niya. Hindi ito ang ikinatatakot niyo. Hindi siya gagawa ng masama sa kapwa niya. Bitawan mo ako! Tama na, Kuya Delphine! Ako ang saktan! Walang dapat patirang buhay. Dahil isasama mo sa buhay. Hindi! Ayoko! Wag! Kaibigan mo ako! Hindi, wala akong kaibigan. Wala! Lola, anong ginagawa niyo? Bakit ka nakaluhod sa tapat ng mga larawan? Tinatawag ko ang ating mga ninuno. Kailangan natin ng tulong nila. Hindi ko po maintindihan. Ang sabi mo, may nagsamantala kay Mia, di ba? At ang pinagbintangan ay si Delphine. Opo, Lola. Pagkatapos, bumalik si Delphine na kumakatok ng malakas na parang galit. Opo, parang halimaw ang boses. Maawa ka, Kuya Delphine! Kaibigan mo ako! Si Mia, binanggit niya ang pangalan ni Delphine. Huwag kang lalabas. Kailangang hingi natin ang tulong ng ating mga ninuno. Lola, mahalagang bawat sandali. Kailangan tulungan natin si Mia. Mga ninuno ng nakalipas na panahon, tulungan ninyo kami. Ano ang ugat ng kaguluhan? Bakit ito nangyayari sa amin? Lola, napakalakas na hangin ang... Nawala ng malay si Lola. Lola! Lola! Ano nangyari sa inyo? Kailangan tulungan natin si Mia, Lola! Tama na po. Maawa po kayo. Huwag ka maingay. Sandali na lang ako. Batang-bata, sariwang-sariwa. Ay, tama na po. Si Rodel ang nagsamantala kay Mia. Saan ka pupunta? Huwag mo Simplicio! Huwag mo! Demonyo ka! Huwag mo! Ito ang bagay sa'yo! Huwag! Tama na! Mamamatay ka! Mamamatay ka, demonyo! Pinatay ni Simplicio si Delphine. Ikaw! Dapat ka rin mamatay! Hindi! Ayaw mo ako, Delphine! Huwag ka lalapit! Pinatay ako sa isang kasalanan hindi ko ginawa. Kaya't papatayin ko kayong lahat! Lahat kayo! Pinatay din si Delphine. At ngayon, nagbalik siya para gumanti sa buong baryo. Lola! Lola! Ano nangyayari sa inyo? Perla, alam ko na ang nangyari. Ipinakita sa akin ng mga ninuno. Wag! Maawa ka! Si Mia! Lola, si Mia! Kailangan tulungan natin! Hindi natin mababago ang isip ni Delphine. Patay na siya. Pinatay siya ni Simplicio. Paano niyo po nalaman? Ipinakita sa akin sa isang pangitain. Si Rodel ang nagsamantala kay Mia. Pero si Delphine ang pinatay ni Simplicio sa sinapit ng apo niya. Ang bangkay na nilapan ng mga asong gubat. Hindi si Delphine, kundi si Rodel. Lola, kung totoo pong lahat ng yan, paano natin matutulungan si Mia? Kailangan may gawin tayo. Wala ng puso at kaluluwa si Delphine.
Wala na tayong magagawa kundi tumakas at umalis sa lugar na to. Hindi ko iiwan si Mia, Lola. Tutulungan ko siya. Perla, wag! Papatayin ka ni Delphine! Huwag mo ko isama sa hukay. Makinig ka para mo nang awa. Nang gabing pinagsamantalahan ako, tumakbo ko sa lumang kampanaryo. Kailangan maalala mong nangyari, Kuya Delphine. Humingi ako ng tulong sa'yo. Wala akong kasalanan. Bakit ako ang pinatay? Alam ko, Kuya Delphine. Naging mabait ka sa akin. Para mo nang awa. Itigil mo ng pag-iigante. Napatay mo na si Lolo, pati si Nanay. Tama na. Maawa ka. Delphine! Ang itsura mo! Puro puti ka mukha mo at katawan. Nalilisik ang mga mata mo. Pinatay ako at tinibing na parang patay na hayop. Hanggang sa aking kamatayan para akong busamos. Nabubuhay ako ng tisa ko sa pag-api. Ngayon hindi na. Lahat kayo papatayin ko! Ate Perla, tulungan mo ako. Bitiwan mo na si Mia. Ate Perla, may dala ka malaking krusipiyo. Mabuti kang tao, Delphine. Masama ang iyong pinagmulan pero hindi ikaw yun. Iba ka sa iyong ina. Sino pa ako magdusa? Hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi totoo yan. Iyakapin mo ang krusipiyong ito, Delphine, para matahimik ka na. Bitawan mo si Mia. Ako ang kunin mo. Tutulungan kita makalaya sa iyong sumpa. Binitawan ako ni Kuya Delphine. Ate Perla, tumakbo na tayo! Hindi. Nangako akong tutulong ako kay Delphine. Heto, Delphine. Tanggapin mo ang magbibigay sa'yo ng kapayapaan at katahimikan. Yumakap ka sa krusipiyo. Nakakatama ako ng kirot. Nininlang mo ako! Hindi, Delphine. Hawak nating pareho ang krusipiyo. Nawala ang kirot. Ang lahat ng ganit. Napapayapa na ako. Nagbago ang itsura mo, Kuya Delphine. Hindi ka nakuba. Parang anghel na ang mukha niya. Nawala na ang sumpa. Matatahimik na ako. Salamat, Perla. Hindi ako nagkamali na mahalin kita. Patawad, Mia. Paalam. Naglaho siya. Nawala si Kuya Delphine. Tapos na ang karahasan. Ligtas ka na, Mia. Ligtas na tayo. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord de Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.